Day 6 na tayo sa paglilinis ng paglalagyan ng ating drip glider house. So, everything is cleared na dito. Pwede na to simulan. Itong bakal na to ay i-grinder na lang. Yun na yung gagawin ko ngayon, yung area na yun. Tapos itong mga bakal na to, lahat yan ay i-remove ko na para super clear na talaga dito sa area na to. You guys can see na napatag ko na yung mga bato-bato doon. Lahat ng mga batong nandito kagabi ay nalabas ko na. Construction worker ako for a few days na. Pero so far so good, everything is worth it para lahat to dun sa ating mga pinakamamahal na drip gliders. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With the minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random content creator sticker natin. Dry tubi, dry tubi, dry tubi. Ano pang iniintay mo? Add to cart ni Drip, checkout mo na yan. Na-clear ko na itong area na to. So, pag-iisipan ko pa kung anong gagawin ko dyan. Plano kong lagyan ng mga halaman, patungan, tapos pwedeng diligan. Itong side na to, puputulin yan para ma-open up yung area na to. Yung mga bags na yun, gagamitin yan pang semento dito. Itong mga bakal na to sa Saturday pa ipipick up. Mahabang pole na yun, puputulin din yan. So I think we're almost ready to receive Kevin and the gang na gagawa dito sa ating drip glider house. Balikan ko kayo pag nag-start na yung construction. It's almost 12 midnight and ayun na sila, nagsisimula na silang maglabasan. Ang pagkain nila ngayon ay meron silang Cerelac, may watermelon na ubos na nila, meron silang dried figs. Kanina nung patay ang ilaw nandun sila lahat sa labas. Ngayon binuksan ko pumasok ulit sa loob. Kaya muna na sila. Good morning! Kasama natin ngayon si Kevin and si Kong. Sisimulan na yung construction ng ating drip glider house. So, day 1 pa lang tayo ng construction pero a few days na yun nakalipas simula nang natanggap natin yung ating mga sugar gliders. So, ito na yung materials na gagamitin namin for the drip glider house. Meron tayo dyan mga tubular, meron tayo dong metal sheet, may semento, and may buhangin. And meron din tayo dito mga chicken wire. Ito yung gagamitin natin for the glider house. So, yung unang gagawin ni KG Gapi ay i-flat, isa-semento yung surface na yon para pantay dito. Tapos yung lona na yan yung gagamitin naming background dun sa glider house kasi nga hindi naman ito yung permanent location ng drip glider house. Ililipat pa natin siya really soon kaya hindi ko papakovera ng bakal yung likod, lona lang yung ilalagay namin. Ngayon ay hinahati na yung mga tubular, ginagamitan lang ng grinder ni Kong, and dito naman sa part na to ay binibitak na ni KG Gapi yung mga semento na kakailanganin. Halo na tayo ng semento para sa paglapat, and ngayon ay binubuo na yung base ng ating drip glider house. Halo-halo pa rin si KG dito ng semento. Dito sa part na to makikita nyo na yung estimate na laki ng ating drip glider house. So now nabubuo na yung form ng ating cage. So ganito siya kahaba, ayan, 6.5 feet. Tapos yun naman ay 4 feet. Tapos yung taas niya ay 7 feet. Lalagyan na lang ng mga dito. Tapos yung divider nung safety door natin dito. So pagpasok dito, ayan, dito yung ilalagay na pinto. Pagpasok dyan, dito yung safety door, may panibagong door na naman dito. Pagpasok, ito na mismo yung cage. Doon sa gitna ng cage, lalagyan pa ng folding na parang door para yun yung division ng cage just in case na magdalawang batch tayo ng mga gliders dahil nga bawal ang inbreeding sa kanila. Dito naman on this side, si Kevin ay almost done na din sa pagsisemento. Ayan, naglalaro ng lupa. Ayan o, pinapantay niya yung papaglagyan ng ating drip glider house para pag nilapat yung mga bakal doon walang puwang doon sa ilalim. Hindi namin lalagyan ng bakal na yero dun sa ilalim kasi meron akong ilalagay na flooring na mas malambot just in case na may malaglag na glider, at least hindi sila masasaktan dun sa semento. Ngayon finiflip na yung cage para ma-welding yung mga other sides. Ayan o, sobrang laki niya, as in grabe, kasang-kasa yung ilang tao dito.